hindi implement yan. Pwede nga rin i-delay yan eh. 'Di ba? Pwedeng i-delay, pwedeng hindi tanggapin. Nasa discretion ng ating pangulo. Pero sino ang tao na magpipigil doon sa alam mong yung tao na yun, walang ginawa kundi siraan ang pamilya mo, 'di ba? Murahin, gawa ng kwento, gawa ng AI na nagko-cocaine, sabihin pa nasa PDEA leaks, sabihin pa nasa PDEA list. Ano pa? Gusto pang patayin yung pamilya mo? Kahit ako siguro. Mga kababayan, tao lang tayo. Kumbaga ang tawag doon, karma. 'Di ba? Ang tawag doon, dumating na si karma. Ma'am Lori Mamawag, kahit ano mangyari, solid BBM kami from Manila. Uy, salamat po Jan Maltezo. 'Di ba? Okay. So ito pag-usapan naman natin, mga kababayan. Napahaba yung kwento ko doon Ito. Sabi ng mga DDS, mga ka-GPnatics, nandun daw si VP Sara Duterte. 'Di ba? Para tumayong abogado ni Digong sa kaso sa ICC. Mga ka-GPnatics, pinaliwanag ko na po nung nakaraang araw. DDS, huwag nyo nang ipagpilitan. Sabi nung iba, ikaw, sabi nga ni Digong ba, kamot ulo, anak, hindi na ito Pilipinas. Hindi mo na kayang lokohin ng mga tao dito. Sabi naman ni BP, ganito lang kalaki ang utak ko. Ganito lang yan, mga DDS. Pinaliwanag ko na sa inyo nung nakaraang araw na hindi pwede na mag-counsel si Sara Duterte. Kailangan niya munang mag-resign. Ito, para maniwala kayo Ayaw nyo kasi maniwala sa akin eh. Kahit papano, tumitingin ako ng batas. Bago ako mag-vlog, naghahanap ako mga ka-GPnatics na para may masabi akong maganda dito, para may matutunan tayo pare-parehas. Para ito po ang ano natin, kargada. Kumbaga ito yung alas natin. Kasi yung iba dyan, di naman totoo yan, GP. Niloloko mo lang kami, ayaw na namin. Sige. Ito Akala nyo kasi, asan na yun? Wala. Ito panoorin nyo. Kung pwede ba, mag-counsel si Sara. Gising na gising pa. Magandang gabi. Walang tulugan to, attorney. Mukhang medyo magpupuya tayo lalo parang kung ano man ang mangyari, hindi ka makakatulog eh. Opo, ang mga abogado po ba ng mga complainant ay meron ng representative or naroroon na sa dahig para mag-observe at least doon sa unang prosesong daraanan ng dating Pangulo? Maraming mga grupo, kumbaga ng mga biktima, at sa naintindihan ko may isang grupo or may isang abogado nandun, si Attorney Gilbert Andres, representing a group of victims. Hindi ko alam kung naayos niya na yung sa registration, pero that's one. Also, merong Office for the Public Counsel for Victims na rehistrado at nakalagay na dun sa record na representative sa bahagi ng mga biktima. Yun na yung default, kumbaga, na representative. Sa ngayon, mas priority namin na talagang pagkumpul-kupulin din muna at damahin yung tingin ng mga biktima dahil sa initial appearance, hindi pa naman tatalakayin kumbaga yung substansya. Kaya doon kami sa next, nagre-ready na kami, pero kung ano man, sama-sama kami dito manunood ng magaganap na kaganapan. Sagutin ko lang, Jan Malteso, idol legit ba yung hulihin na ng ICC si Roque? Hindi yan legit. Wala niyan, mga kababayan. Tingnan natin yung progress dyan, kung anong gagawin ng Bureau of Immigration, kung paano nila uhulihin si Roque. Kasi, alam ko wala naman warrant si Harry Roque. Pero na lang kung meron na. 'Di ba? Kasi House of Representative lang naman yung pinagtataguan niya. Viewing party, attorney? Ganun talaga. Parang nagpa-blockbuster kami na
Ano ba Black yun? screening, Yung parang ganon. First, premiere. Premier, Opo, pero attorney, yung prosesong daraanan ng dating Pangulo ngayon, meron bang mga restrictions sa halimbawa? Sinong po pwedeng pumasok sa loob? Anong po pwedeng gawin? Anong bawal? Mga ganun ho ba? Una, ang pwede lang pumasok doon sa, ang hirap sabihin ko mo yung building, no? Doon sa courtroom itself would be the parties. The prosecutor, the prosecutorial team, the defense, si Duterte at ang kanyang abogado, Okay. at yung mga representatives ng victims. Yung nabanggit ko kanina, maaring yung sa OPCB, si Madam Paulina Masida, at saka si Atty. Gilbert Andres. Hindi ko alam kung may iba pang mga grupo na nandoon na posibleng nakaabang at papasok sa gallery. So ito yung nasa taas. Tapos of course the court staff and the judge. Sa taas, kaya pwedeng kumbaga pumasok din, merong panooran. Meron. Doon yung general public pwedeng makichismis. Medyo taas Pero ito, bawal top view mag-video. ka, kaya parang lahat pababa ang tingin mo. So po pwede halimbawa kung, di ba syempre, nandun ang anak, ang Vice President, nandun si ito Attorney na. Harry Roque, na ngayon lang din natin nakita ulit. Si dating Executive Secretary Mijal Dea, may limit ba kung ilan ang po pwedeng isama nung respondent doon sa loob? Oo ang sa pagkakabasa ko talagang restricted lang sa respondent mismo at saka sa abogado niya. Walang kumbaga role kasi yung family ng victim. Family, mga kababayan, bawal din. Pero dahil nga ang alam ko, dahil sabi kanina may public viewing, pwede sila sa taas. Hanggang doon lang sila. 'Di ba? Pero hindi kagaya ng Senado na kapag halimbawa may hearing, pwedeng pumasok lahat ng mga bataan nila, lahat ng mga PDP. 'Di ba? Doon sa Senado, kapag may hearing, ang ginagawa, kahit public to, pinapapasok lahat ng mga DDS. Sila Philip Salvador, etong sila Jamie Bondoc, lahat ng mga allies nandun, tapos nag-iingay, di ba? Dito, hindi ka pwedeng magpalakpak, umiyaw, magbu, at kung ano-anong gawin mo. Hanggang nood ka lang, bawal ka rin mag-video. Yung video, nanggagaling lang sa kanila. Hindi, kumbaga, wala na talagang papagalitan. Di ba? Hindi nila magagawa yung gusto nila dito sa dahig. Hindi kagaya sa Pilipinas na sabi ko nga sa inyo, pwede nilang gawin yung gusto nila. 'Di ba? Kasi walang walang pumipigil sa kanila Halos lahat kaalyado nila diyan sa Senado. Wala silang personality. Pero depende din yan sa sirkumstansya kung maya-maya ay papayagan si VP Sara ay posibleng, sabi nga nila, tumayong abogado. Kaya lang duda ko dyan kasi magkakakomplikasyon yan dahil siya, sitting Vice President of the Philippines. Kapag kumuha siya ng ibang trabaho labas dyan, hindi ka pwede talaga mag-practice ng law technically habang nakaupo ka. Kaya Mga DDS, narinig nyo na ha? Hindi lang sa aking bunganga nang galing. Ang dami ko na pong pinakita sa inyo niyan. Ang dami ko na ring article na pinakita sa inyo na kapag ikaw ay sitting Vice President o kung tatagalugin ko, kung ikaw ay nakaupo bilang Vice Presidente, hindi ka po pwede na mag-practice ng law. Kung ikaw man ay abogado, yung pagiging abogado mo ay isasantabi mo. Not unless ikaw po ay mag-resign as Vice President para maging counsel ng tatay mo. Naintindihan nyo na? Mga kababayan, kung nandun man si VP Sara, siguro just to support his father, but not being as a counsel. 'Di ba? Doon nga kahapon, nakita nyo si Harry Roque, hindi rin ata pinapasok Parang, mga kababayan, hindi ko alam, yun nga yung tinatanong, hanggang ilan ba yung pwedeng pumasok na counsel mo? Kasi si Harry Roque, siya talaga yung accredited ng ICC. Si Roque naman talaga, ang tawag dito, si Roque, nung panahon na hindi pa yan nakadikit kay Digong, advocate yan ng human rights. Human rights advocate yan. At advocate din po yan ng ICC. Kaya nga nung napasok tayo, naratipikahan o na-ratify ng
ng mga senador natin sa pangunguna ni Pangulong Bongbong Marcos at itong si late Miriam Santiago, ito ang tuwayan si Harry Roque. Ang sabi niya, lagot na yung mga mamamatay tao, lagot na yung mga kurap, lagot na yung et cetera, et cetera. Puta, nung nakalasap na ata ng pwesto sa gobyerno, 'di ba? Ginawang spokesperson ni Digong, ayun na, nagbago ang lahat kay Roque. Ah. Ano ba nasabi ko, Mark Renz? His father ba? Sorry naman, her father, okay. Oo. 'Di ba? Luisa Bergado, di pa tapos ng trial, paanong masasabi ng ICC na inosente? Yun nga po, napanood nyo ba yung buong video kanina? Yun ang sinasabi ng mga DDS, natapos na daw, inosente daw. Sa salitang presume innocent, yun po yung pinagbasihan nila. Hindi man lang ni-research kung ano ang ibig sabihin ng presume innocent until proven otherwise. Sabi ni Syncronado Vlog, hindi pwedeng mag-abogado ni Digong ang hari. Baboy, nagka-wanted siya, kaya pinalabas ng ICC. Hindi pwede siya. Accredited yun ng ICC. Actually, in fact, member yun ng ICC. Sabi ko nga, accredited siya. Meron pa yan pinapakita ng ID. Kaya nga, sabi ko sa inyo, mga kababayan, nung meron pong balita tungkol sa warrant ni Digong, si Roque ang unang nakaalam niyan. Ang problema, magkaaway sila ni Panelo. Etong si Panelo, parang binaliwala. Parang yung kakayahan ni Roque, dinedma niya. Sabi niya siguro, ayaw ko maniwala sa iyo, bakling. 'Di ba? Sino ba yun? Hindi sila nag-uusap, hindi nga raw niya kilala eh. 'Di ba? Kaya feeling ko, sabi nga nung iba, hindi kaya GP, itong si Panelo, tinutulak si Digong na makulong? Tapos si Roque naman ang pumipigil? Ito yan Ito yan, sasabihin ko sa inyo ang totoo. Si Panelo, sa side yan ni Digong. Kay Digong yan. Si Roque, kay Sara. Yan sila. Magkahiwalay sila ng pinakaamo. Although, si Roque, ano rin siya kay Digong, pero mas dikit si Digong kay Panelo. Si Panelo mas dikit kay Digong, si Roque mas dikit kay Sara Duterte. 'Di ba? Tapos ngayon, sabi ni Jack Thirst, English kasi, kaya hindi na gets ng DDS. Yun nga po, yung masaklap eh. 'Di ba? Ang hirap, mga kababayan, sa totoo lang, yung DDS ni, talagang, requirements talaga, maging tanga at bobo. Sabi ni Ma'am Shamia Agapito, GP, parang hindi ako kumbinsido doon sa sinabi mo na hindi pwede hulihin si Harry Roque. 'Di ba si Kibuloy ay nahuli din? Nahuli dahil hindi siya dumating sa sabpina ng Senado. Si Attorney Roque may sabpina from Congress. Eto nga, mga kababayan. Kaya ayaw ko pong sagutin yung katanungan ninyo. Kasi sabi ko nga, accredited si Harry Roque ng ICC. So, hindi ko alam kung ano yung tinatawag po na. Kasi kapag ikaw ay accredited, meron ka bang shield? May safeguard ba si Harry Roque? 'Di ba? Not unless kung halimbawa po, si Harry Roque ay talagang wanted ng Pilipinas. Yung totally wanted, yung totally wanted. So, maaring ibigay yon. Dahil nga hindi ko alam kung anong safeguard ni Roque sa ICC. Kasi, tingnan nyo mga kababayan, do you think itong si Harry Roque ay tanga? Alam po niya yung batas. Kumbaga, alam niya na hindi yan magpapakita doon sa Netherlands kung alam niyang pwede siyang hulihin. 'Di ba? So, si Roque, kaya matapang na nagpakita doon sa Netherlands kasi alam niya walang uhuli sa kanya. Kaya ngayon sabi ko, antayin natin kung ano ang action ng Bureau of Immigration kung uhulihin nila si Roque paglapag sa eroplano. Yun ang antayin natin. Kasi mahirap po ako mag-conclude kung hindi ko alam
yung safeguard ni Roque pagdating doon since he is a member and since he is an accredited member of ICC. Sana po nasagot ko, Ma'am Shamia Agapito, no? Hindi ko lang po talaga ma-straight ng ano, kasi wala tayong idea eh. Masyadong malalim yung safeguarding ng ICC member. Oh, si Roque, abogado po yan. Hindi yan pupunta doon sa Netherlands kung alam niya na pwede siyang hulihin doon sa Netherlands mismo. Sinkronado. Hala ka, JP, sinabihan mong tanga. Hindi. Totoo po kasi, requirements nila yan. Maging tanga at bobo. Nakita niyo pag argumento, nagkakaroon tayo ng argumento. Biglang sasabihin nila sa'yo pag hindi na makasagot, adik ka kasi. Ganun lang ang sasabihin sa'yo. Kasi wala na silang masabi. Adik ka kasi, kaya galit ka kay Tatay Digong. Oh. Sabi ni Ma'am Aurelia Adena, GP sobra naman mga DDS pag di pa nila maintindihan. Eh, yun po ang katotohanan eh. Hindi nila naintindihan eh. Kaya nga po kinontent ko kasi inaway ako nung dato na yun eh. Ang dami niya pong mga ano sa akin, tawag dito, chat sa akin sa page. Talagang sabi niya, ano raw ako, engot daw ako, bobo daw ako, nagpapasikat daw ako. Sabi ko, hanapin mo. Yung ibig sabihin ng presume innocent, hindi yan ibig sabihin, innocent si Digong. Ang sabi ni Karim Khan, siya, ito ay batas. Hindi lang batas ng ICC, batas din po to natin. 'Di ba? That the suspect is innocent until proven otherwise. Hangga't mapapatunayan. So, ibig sabihin, wag natin siyang i-judge na siya ay guilty. Hangga't wala pong final and executory. Pero hindi nila naintindihan yun eh. Presume innocent daw. Inosente daw. Alam mo, pag didishit ang comment, tanga, bobo, bangag, adik yan. Tama po kayo, di ba? Oh. Ma'am Carolina de la Cruz, late na naman ako, busy kasi replay na lang. Okay lang po yan. Ang mahalaga po, nakapag nakaabot kayo, pwede naman replay. Hindi naman mawawala to, di ba? Oh. At saka dun sa mga nagsasabi na si PBBM ay nahuli, ay si FL Liza, hindi ko siya may halo-halo dun sa content ko. Lagi ko naiiwanan. Sorry, Ma'am Ma'am Leticia Fernando Pero marami naman na naglabas din ng content na yan na si FL Liza, mga kababayan. Ayun oh, nag-ano pa nga dun sa mga Girl Scout, tapos sa nakipag-meeting pa sa mga diyan sa Chinese community, 'di ba? Okay? So hanggang dito na lamang mga kababayan, mga ka-GPnatics, sana po ay mag-enjoy po kayo at sana po may natutunan tayo pare-parehas ng araw na ito, no? At alam ko naman po, kayo po ay hindi mga DDS, kayo ay matatalino. Naiintindihan nyo ang mga bagay-bagay na ito at si Digong ay hindi na po makakabalik basta-basta. It really take time, 'di ba? Sobrang tagal. At si BP Sara, mga kababayan, hindi siya pwedeng maging counsel ni Digong. Kung siya ay magiging counsel, dapat mag-resign siya. At tingin nyo, may magagawa ba si BP Sara kapag siya po ang nag-counsel? Assuming na nag-resign si BP Sara, tapos siya ang naging abogado ni Digong, do you think that she can? Mga kababayan, kaya niya ba na makipagtalastasan? Kaya niya ba na sumagot nang walang binabasa? Baka hindi niya pa nagaintindihan, sabihin niya, help. Helping friend. Help a friend. 'Di ba? Baka tumawag yan ng mga kababayan. Hindi ganoon katalas si Sara Duterte. Sabihin natin nakapag-aral sila. Oh. Pero hindi ko nakikita sa kanya yung pagiging abogado. Hindi siya yung tao na kaya niyang humarap impronto na magsasalita nang walang binabasa. Itong si Sara Duterte, talagang kailangan may kopya. Kapag nagkamali pa nga, kahit may advanced question, sasabihin niya, wait! Take 2. Hindi makapag-English ng diretso, no?
Pero ako na, siguro nga mga kababayan ako, simple lang. Baka kayanin ko pa si Sara Duterte pagdating sa English ng diretso. Basta meron akong headset, ha? Pero pag wala, hindi. Joke. Okay? See you guys. Ping Laksamana, Lovely Dominguez, Inday in Singapore. Nida Gonzalez. Sino pa yung mga hindi natin nabati kanina? Mizi Mercy, Cyrus Amatong, Lourdes Tubera, Jimmy Bash. O sige, anuhin na rin kita. Nabash ka tuloy kanina. Luis Cristobal, Doc Peli Perez, Louie Gladys, Tiny E. White, Victoria Rulia Galvez, Soul Mio. Ay, si ano to Soul Mio? Si Mio ba yan? Semi Celeste, Josephine Estrella, Flor Rabara, shoutout sa inyo. Jenny Ramos, Imelda Castro, Frem Pamled, Massey 671, Mama Mo Blue. Okay? Sino pa hindi ko nabasa? Gracious Grace, Dongsky, Jackie Brul, Gina 31. Okay, lahat nabati ko naman na mga kababayan, no? Okay? Ceres, shoutout sa inyo at mabuhay kayong lahat mga kababayan. I love you all. Nida Gonzalez from Hong Kong, Flora